faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Hello po, magandang araw po sa ating lahat and happy Lord's Day, happy Sunday. Nawa po ay ngayong araw po na to ay mapapurihan po natin ang ating Diyos, ang ating Hari ng Hari, ang ating God, everlasting. Salamat po sa Panginoon dahil bigyan po niya ako ng pagkakataon para i-share po itong passage po na ito na isang magandang reminder po. Hindi lang po para sa inyo, hindi para rin po sa akin. No? As I reading this passage po on the book of Mark, no? Isa po ito sa mga gospel po. Mark chapter 1 verses 32 to 35. No? Tayo po babasahin ko po ito sa New Living Translation po kasi napakaganda pong application. Ito po, basahin po natin. Verse 32. That evening, after sunset, many sick and demon-possessed people were brought to Jesus. The whole town gathered at the door to watch. So Jesus healed many people who were sick with various diseases. And he cast out many demons, but because the demons knew who he was, he did not allow them to speak. Verse 35, before daybreak, the next morning, Jesus got up and went out to an isolated place to pray. Napapurihin po ang Panginoon sa kanyang salita. And as I read this passage po, no, the context of this is Jesus is still continuing, patuloy po ang Panginoon sa kanyang ministry. Kung babasahin po natin itong part na ito ng Mark, this is about Jesus just healed Simon Peter's mom, no? Nanay po niya. And then on verse 32, patuloy lang po ang ministry ng Panginoong Jesucristo dito. Sabi po dito sa verse 32, that evening after sunset, no? Baga umaga, papagaling ang Panginoon. Gabi, ganun pa rin, no? So many sick and demonized people gathered and brought to Jesus, no? Ang ministry ng Panginoon ay patuloy po siya nagpapagaling. And on verse 33, the whole town gathered, no? Hindi lang konting town doon, the whole town, ang buong town po ay naandun po sa bahay niya. Tinitingnan po ang Panginoon kung paano po siya magpagaling, no? So even here, Jesus Christ is doing the ministry. Jesus Christ wants this people, this town to see, no, His power, no, kung ano po ang kaya niyang gawin, no. So these people, this town that gathered here will believe Him, no. Siya po ang Diyos na pinadala ng Panginoon para ligtas tayo sa ating kasalanan. And then 34, so Jesus healed too many people who were sick. Hindi sinabi ko ilan, pero sigurado ako sobrang daming pinagaling ng Panginoong Jesucristo dito. Hindi po yun, kung isipin natin, hindi po yun madali sa part ng Panginoong Jesucristo po ay nakakapagod po para sa kanya dahil baka yung mga disciple, yung susunod dyan, may demon possessed dito na, lapit na kasi marami pang pagagaling ng Panginoong Jesucristo kasi sobrang dami siguro pinapagaling ng Panginoong Jesucristo ng time nun. And then, on verse 35, even though ang Panginoong Jesucristo ay hindi tumitigil sa kanyang ginagawa, sa kanyang ministry, no? In verse 35, before daybreak, no, bago mag-umaga in the next morning, Jesus got up, went out to an isolated place to pray, no? Hindi hadlang yung pagod na yon, no? Ang Panginoon ay gumising ng maaga para mag-spend ng time sa ating amang nasa langit, no? So this is the balanced life of Jesus, no? Kung iisipin po natin, no? Kung i-relate po natin sa ating sarili, pwedeng sabihin natin na hindi naman kami tinawag sa full-time ministry, no? Hindi naman si Jesus, no? Ginawa niya kasi kaya niyang gawin yan, siyang all-powerful, no? At that's what Jesus Christ is meant to do here sa mundo, no? Para po tayo maniwala sa kanya, no? O kung i-relate natin tayo, hindi naman kami tinawag sa full-time, hindi naman kami pastor, hindi naman kami minister, no? So parang hindi okay lang na hindi kami magtrabaho ng ganun, yung kagaya ng ministry ng Panginoong Jesucristo. Pero hindi po yun totoo, no? Kasi lahat po tayo ay tinawag para sa service, no?
hindi pwedeng tayo po ay lagi na lang nakikinig, no? Sana po we can work, no? We can volunteer, we can be a part of a ministry, no? Para maikalat ang salita ng Diyos, o para makatulong tayo sa kanyang katawan, sa kanyang bahay sambahan, no? And I hope, no, sa lahat ng nakakapakinig ngayon, tayo po ay naglilingkod, no? I hope that you are serving God, you are serving in the church, no, the way that we are called to do, no? Kasi yung pagiging tamad po, no, hindi po yan yung example ng Panginoong Jesucristo po dito, no? Sa gawain, no, we are not called to be like that, no? Yung parang lag na bagay lag, walang ginagawa, di ba? Puro na lang paglinggo, nagsisimba, puro accept ng preaching ng pastor, no? Na amen po, amen. Oh, sige po. Nakaka-bless po yung salita, pero walang resulta, walang paggawain, walang pagtulong sa church, walang pag-share walang pagdi-disciple, walang pag-share ng salita ng Panginoon sa mga taong hindi pa nakakilala sa kanya, no? Hindi po tayo tinawag para sa mga, kasi sayang yung knowledge, no? Sayang yung wisdom, sayang yung good news na natatanggap lang natin kung hindi po natin ito ikakalat, no? At hindi po natin i-share po sa ibang hindi pa nakakilala sa kanya, no? Kaya yung po, hindi po tayo dapat yung gano'n, yung maging tamad po sa paglilingkod sa kanya, no? And then again, no, speaking of napaka-busy lifestyle, ikabukasan, no, nakita niyo po natin ang balance po dito ng Panginoong Jesucristo. We see that the work, no, yung busy serving niya, no, work, and then meron pa rin devotion, no, merong service, nagsiservice sa Panginoon, and then at the same time meron pa rin prayer time, no. Kitang-kita po natin yung balance na yun na ginawa ng Panginoong Jesucristo, na sa ngayon, especially sa ating mga hindi naman tinawag sa full-time ministry, kahit nga po ako, sabi nga po, ito pong passage story naging parang naging kumausap din sa akin ng Panginoon dito ngayon lang, no, na yung pagod ka sa work, no, pagpagod ka sa work, wala kang prayer time, no, gigising ka ng maaga, hindi dahil gusto mo mag-pray o magbasa ng Bible o mag-spend ng time sa kanya, gigising ka ng maaga kasi kailangan mo gumising ng maaga, malilate ka, kailangan mo munang kumain, pag di ka nakaalis ng tamang oras, malilate ka, no? Pero hindi tayo naglalaan ng konti pang oras, no, para man lang makapag-pray tayo sa Panginoon. Nagagaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo dito na before daybreak, no, siya po ay gumising at naghanap ng separate na lugar, no, kung saan makakapag spend siya ng quiet time sa ating Panginoong amang nasa langit. And this is Jesus Christ we're talking about, no? Jesus Christ, the sinless, no? The one that tinempt ni Satan, no? Pero siya ay nabigo, no? Still, Jesus Christ still needs to spend time with God, no? And ano pa tayo, no? Hindi tayo si Jesus Christ. Lagi tayong natutokso, lagi tayong na-fall sa kasalanan, no? We need to spend more time, no, sa ating Panginoon, sa ating pagbabasa at pananalangin po sa Kanya, no. So here we see the balanced life of Jesus Christ on this passage on Mark, and as we ask ourselves, I ask myself and we ask ourselves, no, how are we serving God, no? Puro lang ba tayo take ng mensahe pero hindi po nagkakaroon ng result? How are we spending our time with our Lord and Savior Jesus Christ? Are we having a quiet time? How's our prayer time? How's our Bible reading? No? Kailangan po natin tawagin para sa sarili niyan. Because Jesus Christ Himself did that, no? Nung nandito po siya sa mundo, no? At tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, we love you, we praise you, we thank you for your goodness and grace. Thank you for this passage on Mark, Lord God. Thank you, Lord God, for reminding us, Lord God, that we don't have an excuse, Lord God, pagdating po sa mga ganito pa, and serving you and spending our time with you, Lord God, even though we are so busy, Lord God, sa aming mga work, sa aming school, Lord God, ano ginagawa po namin sa buhay namin, naglalayo po na tanggal ng oras sa inyo, Lord God. Kayo po ay patawarin, Lord God, sa mga ganito na pagkukulang, pagkakasala sa inyo, Lord God. Pray also for today's Pacquiao Sunday, Lord God. We pray that a lot of souls will be saved, Lord God, and gamitin niyo po ang ministering to, Lord, para makapag-akay ng kaluluwa, Lord God. To you to bless each and everyone, Lord God, for today. We praise you, Lord God,
We love you. In Christ we pray. Amen. Magandang araw po sa ating lahat and happy Sunday po. God bless po.